Nag-init ka-coffee itong si Senator Bato de la Rosa, nagmukha daw po siyang GAGO, pinagmukha daw po siyang GAGO nitong media organization na ito. Hindi na pinangalanan ka-coffee, pero itong article na ito, may pahiwatig kung anong media organization na yan. At ang nakakatawa pa dito sa issue na to, parang naglinis kamay itong reporter at sinisisi yung kanyang desk editor. Bakit nagkaganoon? Kasi tumitrending ito si Bato de la Rosa. Ilang araw po nagtitrending ito dahil sa kanyang statement patungkol po dito sa pagkakaroon daw po ng maraming anak para mapababa daw po yung utang ng Pilipinas o kaya yung distribution ng utang ng Pilipinas. Nabash ka-coffee si Senator Bato de la Rosa dito. And yung mga ibang opisyalis ng gobyerno, nung hininga sila ng reaksyon, alam nilang joke lang. Hindi intention ni de la Rosa yan. Kaya hindi sila nagbigay ng opinion kasi alam nila na hindi yun yung gusto o tawag dito, ibig sabihin na iparating ni Bato de la Rosa na mag-anak kayo ng mag-anak para bumaba yung utang na babayaran ng bawat Pilipino. Anong tingin nyo kay de la Rosa? Parang sinasabi nyo naman na mahina ang kokote. Anyway, nag-init po dito si Senator Bato de la Rosa sa balitang ito ng Politiko. Ginawa akong GAGO. Yan ha. Huwag na natin buuhin yan. Masisensor tayo. Bato de la Rosa says joke on having more babies to shoulder PH debt taken out of context. Itong mahirap eh. Minsan kasi ang mga media organization, syempre, hini-headline nila yan na magiging catchy, para i-click ng mga nagbabasa, i-click ng mga netizen yung balita. At the end, mababasa yung kanilang article, At syempre, minsan ginagawa nilang sensitive, ginagawa nilang emotional yung mga headline nila para mabasa rin po o makakuha ng attention mula sa mga readers. Senator Ronald Bato de la Rosa took a pot shot at a media outfit. Ano kayang media outfit ito? Ano kayang TV station ito? For supposedly twisting his remark that Filipinos should have more babies to shoulder the country's debt, which has ballooned to over 14 trillion. De la Rosa accused the media organization, which he did not name. Hindi niya pinangalanan. Pero mamaya may mention dito sa article nito, of making him look like a fool by highlighting the joke he made during the Development Budget Coordination Committee briefing on August 15 on the proposed 5.76 trillion national budget. In short, nagmukha siyang TENGA dahil sa pagtitwist umano nitong media organization sa kanyang statement. Ang sabi ni De La Rosa, una, klaruhin ko I was taken out of context without malice or without intention or unintentionally taken out of context. The senator told reporters Monday, August 21. Kahapon lang po yan. De La Rosa said he reached out to the reporter and found out that the article ended up being slanted. Ayan hinarap niya ka-coffee. Kinonfronta niya itong reporter na to. Bakit naman ganyan yung pagkakasulat mo? Kumbaga, sinira mo yung imahe ko dahil sa pagkakasulat mo Yung reporter na gumawa ng sulat, pinakita sa akin kung ano yung report niya na totoo. Pagdating sa kanyang news editor, binago, nilagyan ng twist at ginawa nilang akong GAGO sa news, the senator said. Yun, naghugas kamay itong reporter na ito. Kumbaga, ito yung kasi ganyan ang proseso ka-coffee sa media. Isusulat ng reporter yan, hindi pa final yan. May papadalhan pa ng script mo o ng news article mo o ng news story mo, i-check pa yan. Siyempre, may grammar check yan, kumusta yung pag-aangle, kumusta yung mga statement dyan, baka libelous yung mga statement. So ang nangyari, according dito sa reporter, syempre, siya ang kinakagalitan ni Senator Bakit mo ginawa yan? Syempre, hugas kamay ka dyan. Ginawa mo man yan o hindi, sasabihin, hindi mo tatanggapin lang ang sisi. Hindi ko kasalanan yan. Kasalanan ng editor ko yan. In fact, ito yung tunay na article. Pinakita niya ngayon sa senador. Ito yung pagkakasulat ko. Nung pinasa ko na sa editor ko yan, working with the same organization, parang nagkalaglagan na dito. Siya na yung nagbago niyan, hindi ako. In short, nalinis si reporter, nasisi itong si news editor. Ang problema, ano kaya nangyari sa news editor at sa reporter? Malamang mag-aaway yan kasi bakit mo ako nilaglag? Sa reporter naman, kung nakita mo naman na totally nag-iba ng context doon sa pagkaka-edit ng news editor, dapat kinall out mo naman yung editor, di ba? Para ibalik mo sa dati kasi nag-iba ng meaning na taken out of context na yung statement, di ba? Pareha silang may pananagutan dito. Hindi pwedeng news editor lang yung managot dito kung intentional ba ito or unintentional ba ito na take out of context yung statement ng ating senador. Kailangan yung managot diyan.
kasi sinira nyo. Again, nakapag-contribute kayo sa degrading, no, ng reputasyon ni Senator Bato de la Rosa. Narinig ko lang na sinabi na mababa na tao na ganoon ang solusyon. Teka. Narinig ko lang na sinasabi ng mababa na tao na ganoon ang solusyon. Hindi ganoon ang solution ko. Ang babaw naman ang pagtingin nila sa atin kung ganoon. In short, parang ginagawa nyo akong BO ha. Minamaliit nyo ako ha. Parang yan ang pinupunto dito ni Senator Bato de la Rosa. Paano tingin mo sa akin? Hindi ako nakapag-aral at hindi ko kaya magbigay ng better solution at magre-resort ako sa pagkakaroon ng maraming anak para ma-solve itong issue na to. Siyempre, hindi yan ang pinupunto dito ni De La Rosa. During the DBBCC briefing, De La Rosa said, mayroong nagsasabi na mas maganda siguro kung mas manganak tayo ng maraming anak kasi para lumaki ang population natin at pag lumaki ang population, mas marami nang mahahati-hati sa utang. Mas mababa ang per capita na utang natin. Again, kino-quote niya lang somebody, no? Quoting somebody, hindi niya ito nanggaling sa kanya. Ang problema, siya kasi yung nag-deliver. Kaya siya ang na-quote naman ngayon. GMA News Online, uy, pinangalanan. GMA News Online article on De La Rosa remark had the title, Bato de la Rosa, should we have more babies to lower debt per capita? The story has since been edited. GMA pa lang may gawa, tama ba? Hindi directly sinasabi, no? Pero merong article ang GMA News Online na yan yung headline na magkaroon daw po tayo ng maraming baby para bumaba yung depth per capita natin. The story has since been edited. O, na-edit naman pala. Yun na lang, kinall out muna kayo ng senador. De La Rosa also explained why he told the public not to panic despite the country's soaring debt. Ako ay nababahala sa debt natin. Kaya tinanong ko sila, sabi ko, in order to appease the people, okay lang ba sabihin na wag magpanik? Utang lang yan, he explained. Sabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno, di raw tayo dapat magpanik. Our economy is still robust and healthy compared to other countries. In short, may capacity pa rin po tayo makapagbayad. Kaya pa rin po nating mabayaran yung ating mga pagkakautang sa ibang bansa. Yan naman ang importante, magbayad ng utang. Oy, sa mga may utang dyan, magbayad ka, Coffee, no? And once na magtuloy-tuloy yung pag-develop ng ating ekonomiya, sana wala na ulit COVID part 2, no? Once na magtuloy-tuloy yan, tataas naman yung income natin. Hopefully, no, mabayaran natin. And sana in 50 years, in 100 years, maubos itong utang na ito. Pero hindi naman masama ang utang kung gagamitin mo ito sa tama at may intention kang bayaran. Sumasama lang yan kapag umutang ka tapos hindi mo babayaran. Ano sa palagay ninyo, ka-Coffee? Ginagalit nyo si Senator Bato eh. Tuloy, nako-call out kayo. Diva, Marcos means more rice, late former President Ferdinand E. Marcos, no, senior ito. Kaya nga ang ating mahal na Pangulo, PBBM, ay ginagawa lahat para maging 20 pesos per kilo. Kaunting pasensya, no? Good evening, ka-Coffee. Para sa akin, hindi po dapat sisihin si PBBM dahil ipiniliwanag na yan ni PBBM eh. Kailangan marunong maghintay po talaga. Matagal mag-ani. Ilang buwan bago mo maani, no? Hindi ba agad-agad may implement yung mga changes na ginawa mo? Bakit nila sisisihin si PBBM sa taas ng bigas? Good evening, watching from Virginia, si Kaloyal Haydel. Happy viewing po sa inyo ng dyan sa USA. LV Soriano, dito sa California, mas mahal ang bilihin. Yung premium and unleaded nagtaas na ng price, pati grocery nag-a-adjust na rin. Ako ang budget ko per week, kaya wag silang umangal ng wagas. Ang dami ng homeless dito. Actually, nararanasan naman yan sa iba't ibang lugar, no? Itong medyo tataas ang presyo ng bigas at ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi naman yan unique lang dito sa Pilipinas. Other countries are also experiencing the same. Isra, sige, paniwala na rin kayo sa budol na yan. Sige, kawawa pa rin kayo dyan sa Pinas. Huwag lang mawawala ng pag-asa, no? Di dapat sisiyan si PBBM. Una, nagdaan ng bagyo. Kaya daming nasalanta na pananim, kaya nagtaas ang bilihin. Isa pa, di lang dito mahal bilihin, mas lalo pa sa ibang bansa. Marino, Kalimpong, ang bigas natin, sobra-sobra. Ang mga farmers, tinatago nila ang kanilang palay na naghihintay ng bibili sa kanila, nasa gobyerno para ibenta sa ibang bansa. Sana ang Pangulo para malaman niya na sobra. Actually, sa mga investigation na nagaganap, no, sa mga hearing, sa mga pagdinig, sinasabi, wala naman talagang shortage ng bigas, supply ng bigas. Meron tayong enough na supply ng bigas. Pero syempre, may mga tao, may mga grupo, individual, na tila yan na po ang intensyon, i-manipulate itong presyo ng bigas for their own benefit. Hindi para sa kapakinabangan ng nakararami. Self-interest ba, ka-Coffee? So yan ang naging ibabaw dito. Nakalulungkot, no, na
mananamantala ka para sa ano ito, para sa pagkalugmok ng ating mga kababayan, aba hindi naman po magandang tingnan yan. Sa mga kapapasok lang, good morning po sa inyo. Nasa Facebook po kayo. Uy, na-invite na natin yan na mag-like. Hindi pa nagla-like, no? Uy, click nyo lang po yung like. Libre yan, ka-coffee. O kaya click nyo lang po yung follow kung nasa Facebook po kayo. Yan, madali lang yan. O, click follow o kaya click ang like. Baka hindi pa po kayo naka-follow or like. Kung nasa YouTube po kayo, i-click lang po ang subscribe. Again, libre po lahat yan. Wala pong bayad yan. Okay, anyway, ka-coffee. Ang ating merchandise, ang ka-coffee merchandise, available na po yan. Gawa po ng Imprenta Republica yan. Good morning, ka-coffee. Yan, isa po itong version ng ating ka-coffee merchandise. Kung interested po kayo, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook page, ang ka-coffee. May isa pa tayong topic ka-coffee. Stay tuned. I-shoutout din natin yung mga ka-coffee natin na sa Facebook, si Sulet Magpantay, kay Tewad Bakay, kay Hanilu Inorland, shoutout po sa inyo. Larry Baldo, happy viewing po sa inyo. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin, kapapasok lang sa ating live stream, happy viewing po sa inyo. Marty by ka-coffee, mga kontra gobyerno, halos lahat ng mga tumutulig sa gobyerno. Parang natutuwa pa itong bumabagsak ang ating administrasyon, no? Hindi ba niyo alam na pag bumagsak ang administrasyon, halos bagsak din po ang marami sa ating mga Pilipino. Kaya wag natin hangarin na bumagsak ang ating administrasyon.